Alam po natin na sa mundong ito, napakarami ang klase ng paghahanda na ginagawa natin araw-araw. Merong naghahanda sa panganganak, sa pagpasok sa school, sa trabaho, paghahanda sa pag-aasawa, sa future ng pamilya, sa pagta-travel na sobrang kinakasabikan, pinagpaplanuhan, pinag-iipunan ng marami. Well, ilan lamang po yan na everyday, diyan nakafocus ang attention ng maraming tao. Hindi po ba? Kaya naniniwala po ako na ngayon, pinapadiscuss ng Panginoon ang kinukonsider kong pinaka-importanteng klase ng preparation na dapat mabilis na nating mapag-ukulan ng pansin. Ano po ito? Ito po ay ang paghahanda sa pagdating ng Panginoong Jesus na bigla at walang nakakaalam ng eksaktong oras at araw. Ito po yung dapat na sinasabi ko ngang pinaka-major preparation sa lahat ng preparations. Pero ang question, meron po ba kayong napapansin na puspusan ang pagpe-prepare dito? Ito yung pinarealize sa akin ng Panginoon. Everyday, lahat ng mga churches, hindi po ba si Jesus ang laman at tema ng sermon? Pero ganun lang siya ng ganun. Pupunta ang mga tao sa church, ikinig ng message about the Lord. Uuwi ng bahay o pupunta kung saan, then gagawin kung ano yung dapat gawin sa kanyang buhay. Then next Sunday, ganun ulit. So magcha-church ang mga tao, makikinig ng message about the Lord, pero walang central focus sa urgent na dapat lagi tayong nakahanda sa pagdating ng Panginoon. Hindi po ba? Hindi po ba ito ang pinakamahalaga? Pero hindi po ito na pag-uusapan. At kung may magse-share nito, para itong either weird or iniiwasan. Kaya ang paghahanda talaga, parang tingin ko talaga, kanya-kanya na lang. Kung mahal mo po, mahal ninyo ang sarili nyo, maghahanda ka, seryoso ka, pati ang pamilya mo. Now, pagsasalitain ko po ng pagsasalitain mismo ang Bible para mapatunayan sa lahat ng nakikinig, lalo na yung hindi po naniniwala. So sa lahat ng nakikinig na merong sumisigaw na salita sa Bible, na totoo na darating muli ang Panginoong Jesus na pinag-uusapan every Sunday sa church. At ang isasama lamang niya ay yung mga naniniwala at naghanda sa pagdating niya. So again, ang instruction niya, basahin ko lang ng basahin sa inyo ngayon ang ilan sa mahalagang scriptures na magpapatunay na talagang dadating muli ang Panginoong Jesus. Hindi ito kathang-isip lang, maraming beses ito sinabi sa Bible. At itong mga isi-share ko ay kakaunti lamang po ito sa dami. And alam niyo po ba, habang binabasa ko ulit yung mga scriptures, nababasahin ko nga sa inyo ngayon, ang pakiramdam ko sa edad ko na ito, para akong isang lola. At kayo ang mga apo ko na sinasabihan ng ganito. Mga apo, alam niyo ba, kailangan kayong magpakabait. Kasi kapag hindi,
pag dumating si Jesus o si Jesus, maiiwanan kayo dito. Alam niyo ba ang mangyayari dito kapag naiwanan kayo, mga apo? Sige, sasabihin ko sa inyo. Makinig na kayong mabuti, walang maingay, walang tatayo. So, ito na po yung mga scriptures. Revelation 16 verses 15 to 16. In Tagalog, pahayag. Pero sinabi ng Panginoon, makinig kayong mabuti. Darating ako na tulad ng magnanakaw, dahil walang nakakaalam. Mapalad ang taong nagbabantay at hindi naghuhubad ng kanyang damit, upang sa pagdating ko ay hindi siya lalakad ng hubad at hindi mapapahiya sa mga tao. In English, look, I come like a thief. Blessed is the one who stays awake and remains clothed, so as not to go naked and be shamefully exposed. And Matthew 24 verse 43. Mateo sa Tagalog. Ang payo ni Jesus dito. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin ng magnanakaw ang kanyang bahay. Ganyan din dapat tayo. Tayo ay dapat magbantay sa pagdating ng Panginoon. 2 Peter 3 verses 3 to 18. Una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak at susundin ang masasama nilang nasa. Sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin, pero wala pa ring pagbabago mula nang likhain ang mundo. Sinasadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita at nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Ibig sabihin, nilikha po ang lupa nang ihiwalay ng Diyos ang tubig sa isang lugar. At sa pamamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nalipol ang lahat. Ito po yung Noah's time, yung unang pagbunaw ng Panginoon sa mundo. And then, ang sabi pa rito, sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasama. So, mayroon pong day of judgment at destruction sa masasama at sa mundong ito. And then, nasabi po dito sa mga sumunod na verses. Look at the word na sinabi po rito. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Napakaganda po nito. Sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Tandaan niyo po yan.
makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Grabe po ang Panginoon, hindi po ba? Parang pinapasabi niya rito. Nung minention po niya yung word na lahat, binibigyan po niya ng pagkakataon ang lahat sapagkat hindi niya nais na mayroong mapahamak. Well, pinapasabi niya rito na kahit sino ka man, kahit ano man ang nagawa mo, gaano man karami, karumi ang iyong nagawang kasalanan, kasama ka pa rin doon sa lahat na gusto niya ay maligtas. At kaya dinidelay pa niya ang kanyang pagbabalik sapagkat binibigyan pa niya ang lahat ng pagkakataon na makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Now, gusto ko lang pong klaruhin, hindi po nangangahulugan na nag-aantay pa siya at nagdi-delay, matagal pa siyang darating. At aantayin pa niya kung kailan lahat ng tao ay magsisisi at tatalikod sa kasalanan. Hindi po. Gusto ko pong maunawaan ninyo na mayroon pong timetable ang Panginoon. Mayroon pong limit ang pag-aantay niya. Yung love niya walang limit Pero yung pag-aantay niya dito sa pagtalikod sa kasalanan at pagsisisi, mayroon pong time limit yan. Kaya nagpapaalala po siya paulit-ulit. At pakinggan niyo po yung susunod na verse. Sabi dito, ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Again, masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. So sa Greek nakasulat na ang mga elemento dito sa mundo ay mawawala sa pamamagitan ng pagsunog. Kung yung una, ginunaw ng Diyos ang unang mundo sa pamamagitan ng baha, ngayon naman sa pamamagitan ng apoy. Ang ibig sabihin po nito, masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. So lahat ng nakikita po natin na nai-enjoy natin, yung mga inipon natin, mga mamahalin na na-acquire po natin, mga malls na gusto nating puntahan, masusunog po itong lahat. Mawawala lahat. Kaya pala, at one time, pinayuhan po tayo ng Panginoon na mag-ipon ng yaman sa kanyang unshakable and reliable kingdom. Hindi po ba? So maglalaho, mawawala rin ng lahat. Kaya pakinggan niyo po yung payo sa mga sumusunod pa na verses. Pakinggan niyo po itong mabuti kasi masisilip niyo dito yung part din ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon. So starting verse 11 pababa. Nagsabi po rito, kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, and then nasabi po dito ang payo, dapat kayong mamuhay. Take note po ang kasunod, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. So imaginein po ninyo na lahat nga ng sinave natin, lahat ng na-acquire nating material things, personal belongings, collections, precious jewelries, cars, houses,
Even yung mga palasyo, kahit gaano man ito kaganda, kamahal, kakinang, lahat, one day, matutupok lang ng apoy kasama ang mga nagmamahal dito at hindi nakahanda. Pero yung mga nakahanda, ito po yung maganda. Yung mga nakahanda at makakasama ng Panginoon, tignan po ninyo ang mangyayari. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. And then verse 14, pababa, kaya nga, again sinabi rito, mga minamahal. Inaddress po tayo dito, mga minamahal. Kaya po ito pinapaalala kasi mahal tayo. So kaya nga, mga minamahal, habang inaasahan nyo ang bagay na ito, pagsikapan, meaning paghandaan, i-practice everyday. Pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis, at walang kapintasan sa paningin niya. Grabe po itong nire-require ng Panginoon at payo sa atin. Gusto ko pong i-meditate nyo yan mismo, kayo mismo. Ito po yung paghahandang sinasabi sa atin, pamumuhay ng payapa, mapayapa, hindi tayo pala-away, hindi tayo yung nagiging cause ng maraming troubles. So bukod pa doon, kailangan mamuhay tayo ng malinis at walang kapintasan sa paningin ng Diyos. So ibig sabihin ng pagsikapan, paghandaan. Paano po natin mapaghahandaan ito? Hindi ito pwedeng paghandaan ng bigla. So pinakita ng Panginoon sa akin at yan po yung tinuturo niya sa akin, kailangan itong practicein everyday na mamuhay ng mapayapa, malinis, at walang kapintasan sa paningin ng Diyos. So bakit po everyday? Kasi nga po, bigla ang pagdating niya. Hindi natin alam, parang isang magnanakaw. Kaya pinapractice everyday ito. Kasi kung hindi po natin pinapractice, hindi po tayo mape-perfect. Yung sinasabing walang kapintasan. No way po, ma-perfect natin yan ng bigla. And then, ang sumunod po, ang sabi rito, alalahanin nyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao gaya nga ng mga isinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. So nagbibigay po ang Panginoon ng karunungan. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin, na binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal at mahihina ang pananampalataya, gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan, kaya sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. Again, inaddress po tayo ulit ng ganito, mga minamahal. Alam na ninyo ito, kahit noon pa, kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamamagitan ng mga maling aral ng mga taong swail at mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. 1 Thessalonians 5, Thessalonica in Tagalog. Sabi po rito, mga kapatid, hindi ko na kailangang isulat pa sa inyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito dahil alam na ninyo
na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. So nakita niyo po, paulit-ulit na sinasabi yan. Ang susunod po na verse ay warning para sa mga hindi naghahanda. Ang sabi po rito, mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila. Biglang darating ang kapahamakan nila. Katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng manganganak na at hindi sila makakaligtas. Ngunit kayo, mga kapatid, ay hindi namumuhay sa kadiliman, kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. Dahil namumuhay, meaning practicing holiness, dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. Kaya nga, huwag tayong maging pabaya katulad ng iba na natutulog, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili, sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman o kasalanan ay katulad ng taong pabaya na natutulog o katulad ng lasing na walang pagpipigil sa sarili. Pero dahil namumuhay na tayo sa liwanag, dapat ay magpipigil tayo sa sarili. Sinasabi po rito, hindi tayo dapat maging carnal, but spiritual. So gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig. At bilang helmet naman, ang pag-asa natin sa pagliligtas sa atin ng Diyos. So, ibig pong sabihin, ang focus natin everyday ay ang atin pong faith na anytime pwedeng dumating ang Panginoon. Kaya everyday, sisiguraduhin na po natin na tayo ay nabubuhay sa kabanalan, walang kapintasan sa paningin ng Panginoon, at nabubuhay tayo sa pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan na po halos ang pinaka-outline ng paghahanda. Well, ang tingin ko, ipapatupad na lang natin yan everyday. Hindi po ba? So, meron pa po akong nakita nakasunod dito. Ang sabi rito, nilalabanan natin ng buong pagtitiis ang anumang uri ng kasalanan o kadiliman. Kung naririnig po ninyo ito, pwede nyo pong i-check ang sarili ninyo. Gaano nyo po ba nilalabanan sa lahat ng puwersa ng buo nyong katauhan yung anumang uri ng kasalanan? Kaya nga, sabi rito, mabubuhay tayo sa Espiritu ng Diyos, hindi ng laman na nagdudulot ng kamatayan. Well, again, yan na po ang sample ng pinaka-outline ng paghahanda. At ang kulang na nga lang po, ipapatupad na lang yan everyday. Meron ditong kasunod na gusto kong pakinggan niyo po na mga verses. Verses 9 to 10. Ang sabi rito, sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin, para kahit buhay pa tayo o patay na, sa pagbabalik niya ay mabuhay tayo sa piling niya. So at this point, isisingit ko lamang po ito para patunayan yan na yung mga patay, namatay na kay Kristo, sila yung unang bubuhay ng Panginoon para salubungin siya. 1 Thessalonians 4 verses 16 to 17. Ito po yung para i-confirm yung sinabi ko na yan sa pagdating muli ng Panginoon. Ang sabi po rito, sa araw na yon,
ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo, tingnan niyo po yan, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So, the dead in Christ shall rise first. And then verse 17, pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap o cloud, kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Grabe. Grabe po ito. Nai-imagine niyo po ba ito? Totoo ito? Mangyayari ito? Dito tayo nakaharap ngayon. So, yung continuation po, yung binabasa ko kanina, 1 Thessalonians 5. So, tingnan po ninyo ang payo dito sa verses 11 to 24. Ang sabi rito, dahil dito, patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa. Katulad nga ng ginagawa ninyo. Hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Ibigay niyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. At ginagawa niyo po ba yan? Pinapaalalahanan po tayo ng Holy Spirit sapagkat mahal na mahal tayo ng Panginoon. And then, yung mga sumusunod na verses, ang sabi po rito, nakikiusap kami sa inyo, mga kapatid, pagsabihan nyo ang mga tamad, palakasin ang mga mahihina sa pananampalataya nila, maging mapagpasensya kayo sa lahat. Huwag na huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, sikapin ninyong makagawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Huwag ninyong hadlangan ang ginagawa ng banal na espiritu at huwag ninyong hamakin ang mga pahayag ng Diyos. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Panghawakan nyo ang mabuti at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. And in verse 23, pakinggan nyo pong mabuti ito. Pabanalin, again, pabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya itong mga sinasabi namin. Well, paalala po, again, ano po itong gagawin ng Diyos? Ang pagbabalik po ng Panginoon na katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila. At sa mga hindi nakahanda, biglang darating ang kapahamakan nila at hindi sila makakaligtas. Masusunog ang lupa, lahat ng mga elemento ay mawawala sa pamamagitan ng pagsunog.
Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nandito. And verse 11, kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Attracted po ba kayo sa word na banal? Alam niyo po ba, kapag kayo po ay namumuhay everyday, conscious kayo sa paningin ng Panginoon na alam ninyo ano man ang ginagawa ninyo. Saan man kayo naroroon, kahit hindi po kayo nakikita ng mga tao, nakikita po kayo o tayo ng Diyos. Hanggat hindi po ninyo nararamdaman, lahat ng oras, saan man kayo naroroon, ano man ang ginagawa ninyo, kapag hindi niyo po nararamdaman na ang mata ng Diyos ay nasa sa inyo, mahihirapan po kayong maging banal. Mahirap po. Kasi akala ng marami, kapag nakatago siya sa paggawa ng kasalanan, safe siya. Hindi po. Mayroon pong nakakakita na isang Diyos na tinitingnan po kung papaano tayo nagpupursige everyday. Kung papaano natin pinapractice everyday yung nababasa po natin sa kanyang salita na magpapabanal po sa atin habang pinapractice po natin ito everyday. Magiging addicted po tayo dito sa kabanalan, sa pagtupad ng kanyang salita, no matter what. Yan po ang pinakamahalaga at urgent na message na gusto iparating sa inyo ng Panginoon. Hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang kanyang malalim na pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Trumps Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life.
Engage with the Troms family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Troms Go community.